First, I would like to announce that as far as I am concerned, the Executive Secretary, the President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. And that is a very good gesture from the President, because that is a sign of his manifestation of his full trust and confidence in myself. Because if you had noticed, I don't know if any of you was involved, there was a lot of misinformation yesterday about this reorganization being triggered in order to target me or to remove me from office. Lahat ng cabinet members, presidential advisors, and other presidential appointees are always subject to the will of the President of the Republic of the Philippines. Wala kaming ilusyon na panghawakan ng mga kanya-kanyang pwesto at oras na gusto ng Pangulo na palitan kami o umalis kami sa pwesto, gagawin namin yon dahil para kaming mga ordinary soldier lamang, sundalo kami. Lahat kami ay naghain ng aming courtesy resignations as called for by the President. Walang nag-hesitate. Kasi alam namin na Pangulo lamang ng Pilipinas ang makakapagsabi kung hanggang kailan kami maninilbihan sa taong bayan. Maliwanag po sana sa atin yan. Kahit ano pa man ang sinasabi ng iba't ibang quarters, ang mananaig dito ay yung kagustuhan ng ating Pangulo. Now, as far as the cabinet the number of resignations, yung mga nag-resign, courtesy resignation, as of the time that we started this press conference, there have already been about 52 who have submitted. So, makikita nyo dyan yung extent ng panawagan ni Presidente. Lahat ay sumasang-ayon sa panawagan, nag-submit ng courtesy resignation. So, nasa kamay na talaga ng Pangulo ng Pilipinas kung sino-sino sa amin, sa 52 na yan, and probably more, ay mariretain. Walang alinlangan yung mga yan. So, yan ang sitwasyon natin ngayon. It is my task to make these following announcements. No? Because of the importance, dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. After careful evaluation, the President decided to retain the following members of the Cabinet. Take note. Una, ang ating DTI Secretary Maria Cristina A. Roque, retained. Pangalawa, ang ating Department of Finance Secretary Ralph G. Recto. Pangatlo, ang ating DepDev Secretary Arsenio M. Balisacan. Pang-apat, ang ating DBM Secretary Amena F. Pangandaman. At ang panlima, ang ating SAPEA Secretary Frederick Go. Itong lima na ito
ay magpapatuloy sa kanilang panunungkulan, paninilbihan sa ating taong bayan at makakaasa kayo na sila naman ay sincero o dedicated sa kanilang sinumpaang katungkulan. Now, yung mga ibang aksyon sa courtesy resignations ng ibang cabinet secretaries, in the coming days, pagkakaroon ng more careful evaluation. Ang urgent kasi itong economic team. We will make the announcements as the decisions are made. Now, next week, maybe after Wednesday, there will be more announcements to be made. Doon sa foreign affairs, no? Ang ating permanent representative sa United Nations, si Ambassador Antonio M. Lagdameo, has earlier signified his desire to retire after many decades of service to the country as an ambassador. Siya po ang nakaupo ngayon sa as permanent representative sa United Nations. Yung kanyang retirement mangyayari effective July 31, 2025. Now, nararapat lamang na pangunahan natin yan at i-announce na ang papalit sa kanya sa United Nations ay ating magaling na DFA Secretary Enrique A. Manalo. Ganyan kahalaga yung position na yan. Yung position na yan ay napakataas sa pagtingin ng ating Pangulo. Kaya si Secretary Manalo mismo ang ilalagay natin dyan, nakapalit ni Ambassador Antonio Lagdameo, effective August 1. Ang papalit naman kay Secretary Manalo ay isa ring very capable na diplomat na napag-retire na sa regular service pero naninilbihan ngayon na undersecretary ng DFA. Ito si former Ambassador Tess Lazaro. Siya po ang hawak ng Department of Foreign Affairs effective July 31. 2025, pagka na-appoint na si Secretary Manalo. Okay. Ang kahalagahan ng assignment sa United Nations, unawain natin, ay nandyan dahil tayo ay nangangampanya na magiging non-permanent member ng UN Security Council sa 2027 to 2027 to 2028. Okay. Nakakatenso. Alam niyo, ganitong mga announcement, very critical, crucial sa atin. Mga subjects nito, kagaya ko, ay magkakasama kami ng matagal. No? Mahirap mong ma-overlook yung mga ganyan. Dito sa cabinet, mayroon ba? Tinanggap ng mayroon pa ba? Okay. Sa ngayon, maari ko lang i-announce ang dalawa. Dahil under evaluation pa yung karamihan. Yung mga mariretain, suspense muna. Yung mga mariretain, marami sa kanila alam na nila na mariretain sila. At kayo naman ay meron kayong haka-haka tungkol kung sino sila, pero pabayaan ko muna kayo dyan sa bagay na yan. Diyan kayo marunong. Pero sa ngayong hapon, gusto ko lang na sabihin ang dalawa
na pagbabago. Sa DENR, ang ipapalit doon ay si DOE Secretary Popo Rafael Lutilla. Aalisin natin siya, ililipat natin siya sa DENR. Si Secretary Loizaga naman ay magpapahinga muna at maaaring mabibigyan din siya ng isang or ibang responsableng government or cabinet position at a future time. Pero magpapahinga muna siya. Sa yung pangalawa, sino kaya yon? Okay, yung pangalawa ay si DSUD, Secretary Jose Rizalino Acosar. Pero siya ay gagawing Presidential Advisor for Pasig River Development or Improvement. I do not know the proper name for that, with the rank of Secretary. And we have, the President has he is going to be replaced by a former Undersecretary sa DSUD, si Engineer Jose Ramon Aliling. Si incoming Secretary Aliling, former Undersecretary ng DSUD, naging in charge sa pambansang pambahay para sa Filipino Housing, 4PH program and Pasig Bigyan Buhay Muli Project. Ibig sabihin, hindi na siya bago sa DSUD. Siya po ay President ng Chief Executive Officer ng Jose Aliling Construction Management Group of Companies. Ito ay well-known for managing construction projects, big construction projects everywhere. Kaya meron siyang track record na maganda. He's the youngest president of the Construction Management Association of the Philippines and the first awardee of the TOYM for civil engineering. Okay. By the way, for material background, si Popo Lutilla, Secretary Popo Lutilla, ay napakahusay yan, no? Tahimik na magtrabaho, but siya po ay kilalang lawyer, legal luminary, who finished his legal education, basic legal education sa UP. Then he went on to Michigan Law School for masteral studies. He has been around in government for 2 decades. If you remember, mga bata pa kayo, pero siguro mayroon sa inyo mga nakakaalala na siya at certain administrations, siya po ay pinagkakatiwalaan na ng malalaking responsibilidad. Okay, just before coming over, may pinakita sa akin na hindi ko ano ba tawag doon, vlog o ano, binabatikos pa rin ako. Hindi na sila humihinto. Alam nyo, hindi na sa akin yan tumatama eh. Sa kanila na mismo dahil sinungaling sila. Ganun lang. I'm not that concerned. Pero hindi na natin pag-uusapan yan. Basta sinabi ko, tigilan na nila. Kasi walang mangyayari. Tapos na laban nila.